Good morning, parents and kids. Narito na naman ako para tulungan natin ang mga parents kung paano nila i-guide ang kanilang mga anak sa pagtuturo ng Araling Isa. Para sa ikalawang linggo, ang ating aralin ngayon ay ang aking pansariling pangangailangan. Ang layunin ng aralin ito ay inaasahan ang mga bata na matutuhan nila ang paglalarawan ng pansariling pangangailangan tulad ng pagkain, kasuotan, at iba pa, at mithiin para sa Pilipinas. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, ito ay paunang pagtataya. Piliin at isulat sa kwaderno ang mga bagay na iyong kailangan sa araw-araw. Sa puntong ito, ang mga bata ang magdidesisyon kung alin dito ang sa tingin nila kailangan nila araw-araw. Ito naman ay paunang pagtataya lamang. Kapag sinabing paunang pagtataya, nilalayo nito na malaman kung alin na ang alam ng bata, alin pa ang hindi pa. Kaya naman hahayaan natin sila kung ano sa tingin nila ang kailangan nila sa araw-araw. Dahil naman sa pagtatapos ng aralin, lubos nilang malalaman alin ba talaga ang kailangan nila, alin ba ang hindi naman. Okay? Okay na doon. So sa sagot, sabi piliin at isulat. Pwedeng idodrawing yung kanilang sagot o kaya naman ay isusulat yung ngalan. Banggitin lang natin kung ano-ano ba yung nandito sa pagpipilian. Itong bag, tubig, sombrero, prutas, damit, relo, lapis, mobile phone, pagkain. Alin daw dito ang sa tingin niya na kailangan niya araw-araw. Kung 3, 4, 5 o 6 ang piliin niya, walang problema. Huwag sasabihin na mali yung sagot niya sapagkat malalaman niya yan sa pagtatapos ng ating aralin. Pwedeng balikan ninyo pagkatapos na yung lesson, tapos itanong ninyo na itong sagot mo dito sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Yung mga natutunan mo ngayon, alin dito ang talagang kailangan mo at hindi. Ngayon, kung mayroon siyang nailagay na hindi naman niya kailangan, okay lang yun. Ang mahalaga, sa pagtatapos ng lesson, maunawaan niya na, ito pala, dito, hindi pala ito ang aking kailangan araw-araw. Yun ang mas mahalaga doon. Okay? Next na tayo. Okay. Ito ay hindi parte ng module. Ito ay dinagdag ko lang. Siyempre, ang reason para mas maunawaan ng bata yung lesson. Ang mga tao ay may tinatawag na pangunahing pangangailangan. Ito ang mga bagay na kailangan upang mabuhay. Yun yung pangunahin. Talagang kailangan ng tao para mabuhay. Meron tayo dito sa mga larawan na school supplies o yung mga kagamitan sa paaralan. Dito ay mga laruan. Sa baba, bahay. Mga uri ng sasakyan. Kasuotan. Appliances, mga kagamitan sa bahay. Pagkain. Gadgets. At mga panlinis sa bahay. Sa siyam na pagpipilian, sa grupo ng mga pagpipilian, may 3 dito na pangunahing pangangailangan. Pwede itanong sa bata muna bago natin sabihin, i-reveal yung sagot kung alin ba yung 3 pinakang kailangan ng tao para mabuhay. 3 lang. 3 pinakang kailangan ng tao para mabuhay. Sagot na? Ayan. Una, syempre, kailangan ng tao ng pagkain para mabuhay, hindi ba? Meron bang tao na hindi kakain tapos umubuhay pa rin siya? Siguro mga 3, 4, 5 araw, ganyan.
Pero sasabihin mo, mabuhay ka na matagal walang pagkain, eh hindi yun mangyayari sapagkat kailangan ng tao ng pagkain para siya ay mabuhay. Sapat na pagkain para mabuhay. Alin kaya ang sumunod dito? Tatlo ha, tatlong pangunahing pangangailangan ng tao. Tahanan. Napakahalaga ng tahanan para sa tao. Bakit? Ang tahanan ay nagsisilbing proteksyon ng mga tao sa init, sa lamig, sa araw, sa ulan, para siya ay mabuhay ng matiwasay. Mayroon tayo nakikita sa lansangan na mga tao nabubuhay pa rin kahit wala silang maayos na tahanan. Ngunit, mayroon silang tinatawag na tahanan. Yung bangketa, para sa kanila, tahanan na nila itong matatawag. Yun nga lang, hindi maayos sa kanilang nagiging pamumuhay. Kaya naman tayo, kailangan natin ng maayos na tahanan. Yung tayo ay masesecured sa ulan, sa init, sa araw, sa lamig. Isa na lang. May dalawa na tayo. Itong pagkain at tahanan. Isa na lang, alin kaya dito pa ang napakahalaga din na kailangan ng tao? Ito bang laruan? Panlinis ba sa bahay? Ang sagot, kasuotan. Mahalaga na magkaroon ng kasuotan ng tao para siya ay mabuhay din na matiwasay. Sino bang gusto ng tao? Sino ba sa tao ang gusto na lumabas siya ng bahay na walang kasuotan? Ikaw ba kaya mong lumabas na ikaw ay walang damit? Siyempre, wala namang gumagawa nun sa atin, di ba? Na lalabas na walang kasuotan. Ang importante, kahit hindi yan sobrang ganda, hindi yan sobrang mahal na damit, mayroon tayong damit na maisuot, okay na yon. Basta komportable tayo sa ating isinusuot na damit. Hindi kailangan mamahalin, hindi kailangan imported. Dahil yun ay tinatawag ng luho, hindi na yun pangangailangan. Ang kailangan natin, mayroon tayong maisuot na maayos at naaayon sa ating panahon. Na kapag tag-init, syempre, ang susuotin natin ay sando. Kapag taglamig, kailangan mayroon tayong jacket. Okay na. At pagka tayo a-attend sa mga pagdiriwang, kailangan natin ng medyo maayos-ayos na damit. Itong laruan, bagamat kailangan ng bata para siya ay makapaglibang, hindi natin ito matatawag na pangunahing pangangailangan. Mga kagamitan sa paaralan, mahalaga rin, hindi ba? Ngunit, hindi pa rin natin matatawag na pangunahing pangangailangan sapagkat ang tao ay mananatili na mabubuhay kahit na walang kagamitan sa paaralan. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito mahalaga. Mahalaga ito sa tao, pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang pangunahing pangangailangan. Ito namang mga appliances, ito ay nagpapagaan sa pamumuhay ng tao. Katulad ng electric fan para hindi nagagamit ng pamaypay, ang washing machine para hindi na magmamano-mano si nanay sa paglalaba, yung rice cooker para hindi na kailangan pang bantayan. Ano pa nakalagay dito? Laptop, ginagamit din naman sa pag-aaral, sa pagre-research. Ngunit, hindi rin natin matatawag na pangunahing pangangailangan sapagkat ang tao mananatili sa mundo, makakapamuhay pa rin siya na maayos kahit walang appliances. Next tayo. Itong mga gadgets na ito, itong cellphones, ano pa yan? Headset, yung USB, ayan. Ito ay hindi pa rin natin matatawag na pangunahing pangangailangan sapagkat yan ay pwedeng gamitin ng mga nagtatrabaho katulad na lang ng USB. Kailangan nila yan sa kanilang mga dokumento. Yung music naman, itong MP4 na yan,
ay para naman siguro yan sa luho na rin matatawag sapagkat kaya naman natin na makinig na lamang sa radyo, di ba? Pero mas pinipili ng iba, yung mga nakakaalwan, kayang bumili, okay lang yon na maka-afford sila o maka-avail sila ng mga ganyang kagamitan dahil kaya nila. Pero kung hindi naman, edi wag na lang natin ipagpilitan, di ba? Dahil hindi naman yan kabilang sa pangunahing pangailangan. Narito naman yung mga panlinis na kagamitan. Hindi rin naman ito pangunahing pangangailangan sapagkat ito ay ginagamit lamang sa sa ating tahanan para manatiling malinis. Pero itong mga detergent na ito, carry naman natin yan na mabuhay tayo kahit wala yan, di ba? Ang importante, yung pangunahing pangangailangan natin. Ngayon, syempre, bumibili si nanay ng mga panghugas ng pinggan kasi kasi yun naman ay kaya naman bilhin na rin naman ni nanay yun. Di ba? Ngunit, sabi ko nga, ang pangunahing pangangailangan, ito yung ating mga bagay na kailangan natin para tayo ay mabuhay. Pero hindi sinasabi ni teacher na itong iba pang mga gamit dito ay hindi na natin kailangan. Di ba? May mga bagay kasi na para tayo ay makagaan sa ating mga gawain. Na kung kaya naman na bilhin, okay lang yun. Huwag lamang ipipilit kung wala namang budget si nanay. Ayan, next na tayo. Ito ay wala doon sa module. Dinagdag ko lamang ito para practice na rin ng bata. Okay, magsanido tayo. Dito sa tatlong pagpipilian, pipili lang siya ng isa na sa tingin niya pinaka-importante doon sa tatlo. Halimbawa, number 1, itong basket, pinggan, payong. Alin sa tatlong ito ang pinakang mahalaga sa kanya? Ito bang basket? Ito bang pinggan? Ito bang payong? Walang maling sagot. Depende sa kung ano ang dahilan niya kung bakit yun ang pinakamahalaga sa kanya. Ngayon, kung sa tingin mo medyo malayo yung sagot, pwede natin i-guide. Bakit basket ang napili mo? Bakit pinggan ang napili mo? Bakit payong? Alin ba dito sa tatlo ang pinakamahalaga? Kaya mo ba na wala kang pinggan? Kaya mo ba na wala kang payong? Kaya mo ba na wala kang basket? Alin ba dito ang pinakamahalaga? Number 2. Sapon, garapon, ventilador. Kaya mo ba na wala kang sabon paliligo? Kaya mo ba na walang garapon sa bahay? Kaya mo ba na walang electric fan? Kung wala kayong electric fan, ano na lang? Kung wala kayong garapon, ano na lang? At kung walang sabon, anong gagawin? Alin ba ang mahalaga sa iyo? Alin ang pinakamahalaga? Number 3. TV. Tubig. Kotse. Mahalaga ba na may TV kayo sa bahay? O mas mahalaga na may tubig kayo? O mas mahalaga na may kotse? Alin dito sa tatlo ang pinakamahalaga para sa'yo? Pinakang kailangan mo? Mas kailangan mo ba ng TV? Mas kailangan mo ba ng tubig? O mas kailangan mo ng kotse? Alin kaya dito? Okay na? Ayan, pwedeng tanungin ang bata kung ano ba yung mahalaga? Ano ba yung pansariling pangangailangan na kailangan mo para ikaw ay mabuhay? Next, hanggang 6 lang to. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalaga? Ito bang
Kortina? Mahalaga na may kortina kayo sa bahay? O mas mahalaga na may ilaw kayo? O mas mahalaga na may tsinelas kang masusuot sa araw-araw? Alin sa tatlo ang pinakamahalaga? Kortina ba? Ilaw? O tsinelas? Number 5. Mas okay ba na may tuwalya ka? O mas pipiliin mo ang laruan? O ito na lang upuan? Alin ang pinakamahalaga? Upuan ba? Laruan? O tuwalya? Pansariling pangangailangan. Number 6. Itlog. Salamin o aklat? Alin ang pinakamahalaga para sa'yo? Alin ang pansarili mong pangangailangan? Mahalaga ba na may makain kang itlog? O makapanalamin ka, makita mo ang iyong sarili? O makabasa ka ng aklat? Alin dito ang pinakamahalaga? Ayan, pwedeng balik-balikan at ituro ng ituro sa bata. Bakit? Kung yun yung napili niya, halimbawa napili niya yung aklat, nasabi niya, para makapagbasa ako. Bakit na hindi ang itlog? Ano bang naitutulong ng itlog? Bakit hindi ang salamin? Okay, so yung mga ganong tanong, pwede para mas maunawaan pa ng bata ang tinatawag na pangangailangan sa mga bagay na hindi naman gaanong kailangan, ngunit nakatutulong sa kanya. Okay? Punta na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan ang mga larawan sa bawat bilang. Lalagyan lang ng check. Okay? Check lang or X ang isasagot. Ang check ay nagpapakita ng iyong pansariling pangangailangan. At X naman kung hindi. Isusulat ito sa notebook. Uulitin ko, ang isasagot lang, check or X. Ang check kung nagpapakita ng pansariling pangangailangan at X naman kung hindi. Sa number 1, ito ay mga prutas. Sa number 2, t-shirt o yung damit. Number 3, mobile phone. Number 4, pagkain. 5, tubig. Check or X lang ang isasagot. Okay. Para sa gawain pagkatuto bilang 3, ito yung gagawin. Lalagyan ng bilang mula 1, 2, 3, 4, at 5. Ang naglalarawan ng mga bagay na binibigyang halaga ayon sa pangunahing kailangan. Ang unang halimbawa ay gamitin na gabay. Ito yung halimbawa. Ang mga pagpipilian ay ito: sasakyan, pagkain, pag-aaral, bahay, damit. Alin daw dito ang pinakamahalaga? Inilagay na pinakamahalaga ay ang bahay. Sumunod ay ang pagkain. Sumunod ay ang damit. Pag-aaral. Huling-huli na yung sasakyan. Okay. Yan yung tamang pagkakasunod-sunod. Ngayon, kung nakabaliktad man, halimbawa may pagpipilian doon na parang, ay, magkasing timbang naman yung, yung 1 at 2. Okay lang yun. Kasi, katulad nito, itong pagkain, bahay, damit, para sa akin, itong 3, di ba, pangunahing pangangailangan nga natin. So, pwede yun na itong number 1. Number 1 yung pagkain. Pwede number 2 yung bahay. Okay lang yun. Kasi kailangan mo din talaga naman, di ba, na pinakamalaga pagkain bago yung bahay. Okay lang yun. Pero kung ang mauuna yung sasakyan, hindi pwede. Kasi, di ba, kailangan natin yung pangunahin. Sabi nga dito, ayon sa pangunahing kailangan. Ang sasakyan ay hindi kabilang sa pangunahing pangangailangan. At itong pag-aaral ay hindi rin kabilang dun sa binanggit kanina na pangunahing pangangailangan.
Punta na tayo doon sa mismong activity. Yan. Ito yung number 1. Tubigan. Parang di ata tubigan ito. Tubigan. Teka ha. Nagawin lang natin. Tubigan. Tubugan na nakalagay eh. Balik tayo. Ang pagpipilian, tubigan, orasan, sabon, bola, tulugan. Alin sa 5 ito ang pinakamahalaga? Lalagyan mo yun ng number 1. Pangalawa, number 2, sumunod na mahalaga. Sumunod na mahalaga, number 3, yung sumunod, number 4, at yung pinakanghuli ay number 5. Tandaan, sa paglalagay ng 1, 2, 3, 4, 5, dapat daw ito ay naglalarawan ng mga bagay na binibigyang halaga ayon sa pangunahing pangangailangan. Tandaan nyo, ang pangunahing pangangailangan natin ay yung 3. Pagkain, bahay, kasuotan. Okay? Kung saan kategorya na bibilang itong mga pagpipilian, ibig sabihin, nandun yung pangunahing pangangailangan. Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next. Number 2. Pagkain. Category natin pagkain. Alin sa mga pagkain ito ang pinakamahalaga? Candy, prutas, tsokolate, gulay, gatas. Balikan ko lang ito number 1 ha. Tungkol ito sa bahay. Itong tubigan na tinatawag ay lagayan ng tubig. Nilinaw ko lang, kasi tungkol sa bahay, yung mga kagamitan doon sa bahay. Tubigan, orasan, sabon, bola, tulugan. Okay, balik na tayo doon sa number 2. Candy, prutas, tsokolate, gulay, gatas. Alin dito ang naglalarawan na pinakamahalaga pagdating sa pagkain? Yun ang lalagyan ng number 1. Yung sumunod na mahalaga, number 2. Sumunod, number 3. Number 4. Number 5. Number 3. Tungkol naman sa damit. Alin sa mga uri ng damit na narito ang pinakamahalaga? Sando, panlamig, swimsuit, gown, uniform. Ulitin ko pagpipilian. Sando, panlamig, swimsuit, gown, uniform. Lalagyan ng 1, 2, 3, 4, 5 ayon sa pagkakasunod-sunod kung alin ang pinakamahalaga o naglalarawan ng mga bagay na binibigyang halaga ayon sa pangunahing pangangailangan. Next na tayo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ito yung gagawin. Gumupit mula sa mga lumang magazine o pahayagan ng 10 larawan. Ilan daw? 10. 10 larawan ng mga pansarili mong pangangailangan. Ididikit ito sa notebook. Ngayon, kung mayroon sa inyo walang magazine, walang newspaper, huwag gugupit sa libro ha. Please, huwag gugupit sa aklat. Kahit luma na yung aklat na yan, huwag gugupit sa aklat. Kung may magazine, okay. Kung walang newspaper o pahayagan, okay lang. Kung walang magugupit, i-drawing na lang kaysa gumupit sa aklat. Ulit, huwag gugupit sa aklat. Kung walang magazine, walang makuha newspaper, i-drawing na lang. Magpatulong na lang. Magpatulong pero hindi nanay ang gagawa ha. Hindi si ate, hindi si kuya. Ikaw ang magdodrawing. Ang mahalaga dito ay iyong maipahayag ng bata kung alin ba yung 10 larawan ng pansarili niyang pangangailangan. Hindi pwedeng si nanay, si ate, si kuya ang magdodrawing yung bata. Kahit hindi gaano maganda
okay lang yon. Kasi ang mahalaga na pa-practice yung bata sa kanyang ginagawa. Kasi hindi tayo nakakatulong kung tayo yung gagawa ng para sa bata. Pwede nating gabayan. Ngayon, kung medyo hindi maunawaan yung drawing, pwede nyo sabihin sa kanya na, oh anak, ito yung ngalan yan. Halimbawa lang ha, ang ngalan yan ay tabo. Halimbawa lang yun ha. Isusulat mo na lang para ipakopya mo na lang sa kanya yung ngalan nun. Ang ngalan nito ay mangga. Ganun na lang, no? Kung hindi, yun ay kung hindi na maunawaan yung drawing niya. At kung wala lang magazine o newspaper sa bahay. Kung meron naman, yun, gugupitin at ididikit sa kwaderno. Kung nakapagdikit na siya ng 10 ganon at padikit naman, di ba, nangyari, hindi naman pa-drawing, okay lang kahit wala na nung names nung kanyang ididikit. Punta na tayo sa gawain pagkatuto bilang 5. Basahin ang sitwasyon sa bawat bilang. Sagutin ang mga tanong. Ang isusulat sa kwaderno, nakalagay dito, isulat ang sagot. Titik na lang. Wala nakalagay kasi kung titik o salita ang ilalagay. So, pwedeng letter na lang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Pero kung sinisipag, si Bagets, pwedeng isama yung salita. Halimbawa, ang sagot niya. Halimbawa lang B, soft drinks. Okay. Kung sinisipag at gusto niya magsanay pa magsulat, mas okay. Number 1. Gutom kang umuwi galing sa eskwelahan. Binigyan ka ng iyong nanay ng pera upang bumili ng makakain. Anong pagkain ang dapat mong bilhin? A, tinapay. B, soft drinks. C, candy. D, sitcheria. Ano ba ang dapat bilhin ng bata kapag binigyan ng pera at ikaw ay nagugutom? A, tinapay. B, soft drinks. C, candy. D, sitcheria. Number 2. Isang tanghali ay biglang umulan ng malakas. Buti na lang ay may bahay na masisilungan ang iyong pamilya. Bakit sa palagay mo ay mahalaga ang tahanan masisilungan? A, dahil masaya sa labas kapag gabi. B, dahil nakakatamad lumabas kapag umulan. C, dahil ito ang magsisilbing proteksyon sa anumang unos. Letter D, dahil hindi ko makita, ipagmamayabang ka. Ulitin ko ang pagpipilian. A, dahil masaya sa labas kapag gabi. B, dahil nakakatamad lumabas kapag umulan. C, dahil ito ang magsisilbing proteksyon sa anumang unos. At letter D, dahil may ipagmamayabang ka. Ayan, tapos na tayo sa ating aralin. Gagawin na lang natin, magsusuma tayo ng aralin natin. Yung mga napag-aralan natin dun sa mga slides na ipinakita ko. Ang pinakang importante dun sa ating aralin ay ang pangunahing pangangailangan o pansariling pangangailangan. May 3. Ano-ano yung 3 yun? Tahanan, kasuotan, at pagkain. Mahalaga na magkaroon tayo ng mga pangunahing pangangailangan natin. Yung mga hindi nabanggit doon na ginagamit pa rin natin sa ating tahanan o sa labas man ng tahanan, ito yung mga bagay na nagpapaaluan sa ating buhay. Meron din naman ng mga kagamitan na kung kaya naman bilhin, katulad ng cellphone. Sa ngayon kasi, ang cellphone ginagamit na natin parang necessity na rin natin, di ba? Para sa komunikasyon natin. At ano ba? Kuryente. Ang ating, para tayo ay sa gabi, magkaroon tayo ng ilaw. Ano pa? Mga bagay na makatutulong sa atin sa bahay, katulad ng TV. Ang TV,
nagsisilbing tagapaghatid sa atin ng mga balita na nangyayari sa ating kapaligiran. Ano pa? Yung mga sasakyan na sinasakyan natin para tayo makapunta sa ibang lugar, hindi man ito pangunahing pangangailangan natin, ngunit ito yung nakatutulong din naman sa atin para tayo ay mabuhay ng matiwasay. Basta kailangan lamang sa araw-araw nating pamumuhay, magkaroon tayo ng ating pangunahing pangangailangan na mayroon tayong tahanan, meron tayong pagkain, at meron tayong kasuotan. Yung mga bagay na hindi naman natin gaanong kailangan, ang tawag doon naman ay luho. Halimbawa ng luho, pwedeng alahas. Hindi naman natin kailangan ng alahas, di ba? Pero nagagawa pa rin makabili ng iba dahil kaya nilang bumili. Meron silang kakayahan na makabili ng mga ganitong bagay. Katulad na rin ng sasakyan. Sa kanila, siguro nakaalwan sila sa buhay kaya nakagagamit sila or nakakabili sila ng mga ganitong bagay. So yun lang. Tingin ko ito na, okay na tayo sa ating aralin. Pwedeng balik-balikan sa bata kung hindi pa niya rin gaano, hindi pa niya gaano lubos na intindihan. Pwedeng balik-balikan yung mga ginawa natin. Last one, syempre, para makatulong tayo sa iba pang mga parents na nagtuturo ng module sa kanilang mga anak, please share this video to them para naman makagaan din naman sa kanilang gawain. And please like my video kung tingin nyo ay nakatulong ako sa inyo. And also please subscribe to my channel and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang videos. And for sure, meron pang susunod. I'll be with you along the way for this first quarter. Kahit sa susunod na quarter pa, I'll be there para kayo ay i-guide. Silbing tulong ko na rin sa inyo kasi I really wanted to help you guys para makagaan naman sa inyong trabaho sa bahay. Especially mga working moms na nasa bahay. Dun sa mga working moms na pagdating pa lang nila ng bahay, tsaka lang sila magtuturo, baka pagod na. So, makatutulong ito ng malaki sa inyo. That's it. Thank you and happy teaching.